Bagamat konti ang live viewers nila, malaki po ang kanilang replay yung viewers, yung mga nagre-replay sa kanila. Kaya ang tao na-educate, ang tao nagigising talaga yung kamalayan sa kung ano ba talaga ang pinaglalaban nitong hayop na NPA nito. Ito kasing mainstream media pagdating sa NPA, sensationalized na agad ang balita. Ayun na nga. So nakakainis lang kasi nga yung SMNI na galit sa mga komunista ipinasasara ng Kongreso or meron naman siyang karapatan na magbalita dahil nga sa kanilang prangkisa, pero ginagamit yung kanilang prangkisa pang blackmail sa kanila na kung hindi kayo susunod, kung hindi kayo magbibigay ng hindi kayo aayon sa amin, yung prangkisa ang ibinigay namin sa inyo, babawiin namin. Nasa batas naman na pwede talaga kung may mga dahilan. May mga dahilan naman sila, pero napakababaw. Yung mga dahilan nila is pwedeng i-correct sa totoo lang. Pero alam naman natin na hindi yun i-correct unless or until yung SMNI mag-promise na simula ngayon lahat ng propaganda ninyo ilalabas na namin. Hindi na kami lalaban sa gobyerno, hindi na kami maglalabas na mag-expose ng mga katiwalian. Tapos magiging na kami, communist na kami. O kung ganun, sigurado ako may babalik or hindi masususpend yung prangkisa ng SMNI na yan. O kaya yun yung mga nakakabahala na balita na nakita ko. Kasi tahimik ngayon Tsaka isa pa, narinig ko rin yung ibinalita kanina yung ni Harry Roque patungkol sa ICC. My goodness, matindi yung pasabog na yun. Kasi yung pasabog na yun is according to Harry Roque, hindi daw si Speaker of the House yung merong pakana kung bakit nandito ang ICC ngayon. At according to dating spokesperson Harry Roque, dati niyang kaibigan, kasama niya sa law firm, na hindi na sila magkasama ngayon, kinonfirm na sa dating law firm daw nila Harry Roque, may mga labas-pasok na daw ng mga puti or mga Europeans na nag-investigate na nga dito sa Pilipinas. So talagang meron ng investigation na nagaganap. And ang nakakainis doon kasi the President declared na hindi siya makikipag-cooperate, and also si Solgen declared na hindi sila makikipag-cooperate. The Department of Justice also expressed na hindi sila makikipag-cooperate. Pero bakit, according to Harry Roque, bakit mismong presidente natin yung tila mo pumayag at naipag-usap sa ICC para mag-conduct ng investigation dito? Kasi dahil lang daw sa chismis na si PRD ay nakikipag-usap sa mga retired military personnel, and napraning sila na tila mo si PRD nagsisimula ng kudita. Bali, yun yung mga balitang nakalap natin ngayong araw na to, na talaga naman sabi ko matatapos na tong taon na to, puros mga kabalbalan pa rin yung nangyayari. Traiduran na nangyayari. Hindi, actually ang nakakalungkot dito, dalawang nakakalungkot na bagay. Okay, unang nakakalungkot na bagay is mainstream media ay kasapakat ng mga komunista at tagapaghatid ng balita, matindi tagapaghatid ng balita ng mga komunista ang mga mainstream media. Yun yung una. Pangalawa, nakakalungkot na galit tayo sa China, sa ginagawa ng China sa South China Sea. Ni walang mga taong nakatira dyan, iilan lang ang populasyon, mga apektado dyan sa hayop na sigalot dyan sa South China Sea na yan. Oo, siguro yung yaman dagat dyan, gusto natin na exclusive, tayo lang ang may karapatan. Galit tayo sa China, na-kesyo invade tayo ng China. Nagsalita yung anak ng dating SM na sinabi na makipag-cooperate tayo sa China. Nagsalita yung presidente ng Happy Toothpaste at sinabi na ayaw natin ng gera sa Pilipinas. Ang gusto natin investments. So in order for us to get investments,
dapat makipagkaibigan tayo sa mga neighboring countries natin. Yung mga Chinese tycoons, mga bossing, talaga nagpapakita na sila ng dismaya pagka-dismaya sa ginagawa ng gobyerno natin sa mainland China, which is kanilang pangalawang tirahan. Nag-aano na sila, papakita na sila ng dismay, disgust kasi hindi naman sa pag-aano, galit na galit tayo sa mga Chinese. Pero yung lahat ng mga pinakamayayaman sa Pilipinas, puro Chinese. Kung yung lahat ng mayayaman na yan dito sa Pilipinas, mag-pull out ng kanilang mga negosyo, ipasara yung kanilang mga negosyo, at isabotage yung ating ekonomiya. Imagine niyo lahat ng SM sa buong Pilipinas magsara. Imagine niyo yung Happy Toothpaste hindi na gumawa ng toothpaste. Imagine niyo yung may-ari ng Jollibee tumigil na magprito ng manok. Sino pa ba? Yung may-ari ng Mang Inasal tumigil ng mag-ihaw ng manok. Sino pa ba yun? Yung Robinson magsara na lahat. Hindi lang yung Robinsons na mall, lahat ng mini stop magsasara yan. Lahat ng mga chichirya magsasara yan. Tandaan ninyo, ang Robinsons ang negosyo nila. Hindi lang sila sa real estate, ang negosyo nila pati agriculture meron sila, pati food production marami sila niyan. So imaginein mo kung lahat itong mga Chinese na ito magsilayas sa Pilipinas, magsibalik or i-pull out nila yung kanilang mga negosyo rito, anong mangyayari sa Pilipinas? Anong mangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas? Babagsak tayo. Apakayayabang natin, galit na galit tayo sa mga Chinese, pero yung mga produkto naman ng Chinese, napakarami dito sa Pilipinas at tinatangkilik natin. At yes, totoo, hindi na natin kayang mabuhay without itong mga produktong ito na galing sa China. Hindi tayo pro-China mga bossing, pero ang real talk lang. Kasi interest ng mga iilan lang yung kumbaga napapaboran dyan sa issue na yan ng West Philippine Sea. Hindi naman talaga interest ng Pilipinas, ng Pilipino yung kanilang agenda dyan . Mapapansin mo, grabe ang pressure ni Gibo Teodoro sa China, samantalang may negosyo siya sa China. Hindi nila alam yan, boss, basta ayaw lang nila sa China, gusto nila ng ICC. Yun na nga Yun ang nakakalungkot, na galit tayo sa Chinese. The Chinese has been helping us since nung panahon pa ni Limahong. The Chinese has been our ally, our friend, our economic partner. Ano pa yun hindi pa uso ang barter pa lang ang uso nun, palitan ng mga produkto. Wala pa yatang pera nun. Kumbaga palitan pa lang ng produce, yun ang uso nun. Galit na galit tayo sa mga yan isang beses hindi naman tayo sinakop ng mga yan. Pogo lang ngayon, sinakop na tayo ng Pogo. Pero for the longest time, China has been our friend. So, tapos biglang yung ICC, hindi sila hindi sila nagpupumilit pumasok, kundi tayo yung nag-i-invite sa kanila na pumasok para yung ating soberanya, yung ating kakayahan para litisin yung mga yung ating mga sariling kaso, sa kanilang pinakikialaman. Noong panahon na nag-ban ng China ng pagpapadala natin ng saging at pinya, malaki ang naging epekto. Totoo yan, Marlita Garcia. Oo, malaki ang karamihan ng mga raw materials na ini-export natin kasi wala tayong manufacturing sa Pilipinas, puros tayo raw materials, wala tayong mga factory dito. So binibili ng ibang bansa ng China, most prominently yung mga raw materials natin, mga mina natin, kasi nga doon sa China marami silang pinagagamitan ng mga yan at nagiging finished product yan na nakukonsume ng buong mundo, hindi lang ng Asia. Ayun yan. So ngayon, ito na ang challenge ko, Senator Amy. And ikaw din, Daryl Yap, makinig ka, direct. Kaibigan ko yan Pero kahit kaibigan ko yan, pag may mali yan, kaya kong pitikin ng tenga niyan. Okay? Makinig kayong dalawa ni Senator Amy. Senator Amy, alam ko na ipit ka na. Okay? Mag-usap tayo masinsinan. Ikaw direct, kasi kaibigan ka, di ba?
mag-advise ka. I don't know kung paano mo siya ina-advisean. Di ba? I know na ikaw, punta mo na ito kay Daryl Yap. Ikaw, Direct Daryl Yap. Nakikita ko yung mga post mo. Kahit pa paano, nag-like, share, nag-share tayo ng mga chuba-chuchu. Okay? Nakikita ko yung andyan yung nag-aalab ang iyong puso para sa tao, para sa katotohanan, para sa taong bayan. Right? But, pwede ba, i-advisean mo ang iyong Manang Amy, Senator Amy, na mamili siya. Taong bayan o kapatid niya? I know it's hard. Alam kong mahirap pumili between kapatid. Dugo at laman mo yan eh. Di ba? Mahirap pumili. Di ba? Dahil dugo mo yan, kapatid mo yan. Pero naman, Senator Amy, sabi ko nga, may sala ka dito eh. Actually, may sala tayong lahat. Dahil, what? Bumoto tayo ng pulboronic, sumuporta tayo ng pulboronic. Pero I will take it back again. Paano naman tayo nagkasala? Hindi naman tayo nagpupulboron. Hindi naman tayo nagnanakaw. Di ba? Nabudol tayo dahil ang sabi sa atin, ibabangon muli. At I'm glad dahil yung mga tao dito na hindi bumoto kay Kuting, ay talagang tama kayo. Alright? So ngayon, Senator Amy, I challenge you. Lagi kong binibigyan kita. Magtatapos na yung taon. Hindi ako nagbibiro. Hindi niyo ako bayad. Wala kayong pwedeng ibato sa akin. Sinuportahan ko kayo. Wala kayong ni isang one-liner na sentence o text ko sa inyo or video message or recording o whatsoever na maipoproduce na ako ay humingi sa inyo ng pabor. Senator Amy, baka naman. Diba? Wala akong ganun. Hindi ako katulad ng mga vloggers na nabubuhay sa payola. Sanay ako magbanat ng buto. Diba? Naikwento ko na yung buhay ko sa inyo. Working student ito, Day. Maagang na jaundice. Habang nag-aaral, gumigising ng alas 4 ng madaling araw, naggagayak na mga paninda papuntang eskwela na yan. Witness yan, mga college friends ko. Naggagayak na mga paninda ko para sa mga college friends ko. Kaya thank you dahil bumili kayo. Okay? Para makapag-aral lang. Din sa hapon, nagtatrabaho sa fast food. Talo ko si Ani Batong Bakal. Tatalbugan ko yan. Din maagang na jaundice, hindi tumigil sa pangarap. Okay? Habang nag-aaral, jaundice ang lola mo. O, tuloy pa rin ang ligaya, di ba? Ganon. Kaya kong harapin ang challenge. Hindi katulad mo, Kuting. Okay? Konting kibot lang, natutulog ka na para kang mantika. Right, Miss Susan Ogario? Ngayon, balik tayo kay Senator Amy. Hindi ako katulad, at ano ba pinag-uusapan natin dito? Ang tawag dito. Ang question ko pala, wala kayong maibato sa akin kasi nga, hindi niyo ako bayad. Walang kayang tumapat. Ipagyayabang ko yan. Walang kayang tumapat sa akin ng bayaran. Kasi kapag bayad ka, kahit 5 piso, 10 piso, 100, 200, 200, 2 milyon, ibig sabihin wala kang kaluluwa, wala kang kredibilidad. And you can't find any evidence na magpapatunay na si Maharlika ay sinungalingan ng pera. Wala. Yan ang binintang sa akin dati ng mga dilawan na ako ay bayaran ng mga Marcos. And now, dahil kinikriticize ko at inilalabas ko ang kadyotaan ni Lisa, yung hinayupak na yan na nagpapatakbo ng Pilipinas. Okay? Ngayon, kung kayo ay may ginawa sa akin na ako'y nanghingi ng pangkain o anything, ilabas nyo. Pero wala kayong mailalabas. So that's why I challenge you, Senator Amy, na mamili ka. Ang kapatid mo o ang 110 million Filipinos na naghihirap dahil sa pagkonsinti mo sa mga kapatid mo. Kung totoo ka sa iyong salita, Daryl, baka hindi nanonood si Senator Amy. I hope nanonood ka. May kaibigan ba si Daryl dito? Inform Daryl Yap. Sabihin mo kay Senator Amy na mamili siya na gusto na naming matapos ito. Dahil hindi, sabi ko nga Senator Amy, papatayo kita ng rebulto. I promise that. I will spend money for your rebulto. Pag nagsalita ka, dahil mahal mo ang Pilipinas,
Bukelya mo na yung kapatid mo. Alam ko mahirap at alam ko hindi lang ikaw ang galit na galit. Even ang mga iba niyong relatives. Dahil sa ginagawa ng kapatid mo at ng sister-in-law mong aswang na butod. Di ba? Kung mahal mo ang bayan, Senator Amy, lahat tayo mamamatay. Okay? Sana, pag dumating na yung mga time natin, dumating na yung time mo, titingalain ka ng tao dahil pinili mo na ipagtanggol ang 110 or so million Filipinos sa isang personalidad na it just so happened kapatid mo, mga palangga. So mamili ka, sabihin mo sa taong bayan kung ano ang real deal. Okay, gusto niyo susunod na expose. Mga kababayan, di ba sinabi ko sa inyo na nung nag-muscle spasm, si Kuting, nataranta si Lisa kasi akala niya mamamatay na si Kuting. Alright? Kasi nga naman, pag natsugi si Kuting, sinong papalit? Di ba si Sarah? Kaya ngayon, minamadali nila na ipasok ang ICC. O ipasok, nakapasok na. Tanggalin si Sarah, sirain, lahat ng college yan, gagawin nila. Ang mga Duterte gusto nilang burahin sa mapa ng Pilipinas. At gusto nilang mamayagpag si Romualdez, Araneta, Marcos, mga buwakan ng ina. Okay, so here's the thing. Nakarating sa akin na kinakausap si Kuting. Hindi ko lang alam kung si Amy ba kumakausap, ibang relatives niya, na bumaba ka na. Pinabababa na siya sa kanyang pwesto na isang first gentleman dahil hindi naman siya ang nagpapatakbo. Ayon sa ibang mga puting ahas ko na naniniwala kay Marcos Sr., imbes na hindi paniwalaan ang mga dilawan sa 30-something years, 36, na pagbabato na ang mga Marcos sa ganito, diktador, magnanakaw, ay pinatunayan ni Marcos Jr. na totoo lahat ng ibinato sa kanila ng 36 years dahil sa ginagawa nila ngayon. But mga palangga, kung bakit kailangan natin durugin si Kuting Jr., hindi lang si Lisa Smugs. Sila ay kulto ng mga pulboronic, mandarambong, lahat na ng kasamaan na pwede niyong ibato sa kanila, di ba? Sobra-sobra pa yan. Willing siya. Another pasabog. Okay, go. Paki-amplify. Paki-echo na ito, mga hitad. Willing bumaba si Kuting ayon sa ating puting ahas. But, according to Kuting, gusto niyang i-make sure na ang papalit si Romualdez. Dahil yun ang gusto ni Lisa Smugs, ni Ahas, para magtuloy-tuloy ang kanilang pulboronic operation. Hindi yan galing sa akin. Nananahimik ako dito sa Jamaica. Okay? Nananahimik ako dito, palangga. It's a so happened na nasukang-suka na ang ating mga kababayan. Ano ba? May ano ba? Ano ba yung may rinig ako na sabotay? Okay naman, di ba? So, yan po. Sa kapapasok lang, breaking news. Si Kuting ay kasama pala sa narco list ni Pangulong Duterte noong 2017. Nagmanik-manikluhod lang si Senator Amy na wag isama muna yung kapatid niya kasi kakausapin niya, di ba? Baka magbago pa and everything. See that? And I challenge you, Pangulong Duterte, lahat ita-challenge ko. Bakit? Di ba dapat tayo matakot? I challenge you, Pangulong Duterte, now na. Itodo mo na. I know you are for the people. Para sa taong bayan, itodo mo na. Ang lahat ng pwede mong itodo para malaman ng kabuuan ng Pilipino saan man tayo sa mundong ito ang katotohanan dahil habang tumatagal si Lisa Tambaluslos sa gobyernong ito, lalong nagkandamatay ang ating mga sundalo, mga patitinong kapulisan, ang ating mga kababayan namamatay sa gutom, samantalang sila ini-enjoy ang trilyones na pera
Hindi ba kayo naaawa? Kayo, mga men in uniform, marami pang matitinong sa inyo. Hindi ba kayo naaawa? Now, Pasko. Lumabas kayo dyan sa mga bahay ninyo. Ang sarap ng kinakain nyo, nakalitsyon kayo lahat. Buti sana kung bawat kain ng lechon ninyo, yung mga jutang gininis kayo, hindi na kayo magising. Diba? Para wala ng mga jejemon sa Pilipinas. Pero hindi nyo ba nakikita paglabas nyo sa Forbes Park, paglabas nyo sa mga high-end places, kitang-kita nyo pa rin yung kahirapan ng bayan nyo. The moment na lumabas kayo sa gated community nyong mga tirahan, na di ba kayo naaawa yung mga tao, yung mga ordinaryong tao, nagtitinda, tricycle driver, even mga office workers na nagsisiksik sa jeep, sa bus, umuulan, initan, mabuhay lang, samantalang kayo mga hinayupa, kayo mga putang ina nyo lahat dyan sa Malacanang, lahat kayo mga hinayupa kayo. Ini-enjoy nyo, pinagtatayo nyo ng mga bahay. Pati mga kabit nyo. Diba? Nakabili kayo lahat ng mga kabahayan ninyong galing sa nakaw ng pera ng bayan. Wala kayong mga taksil kayo, mga traidor kayo sa bayan. Kaya wala kayong puwang. Kaya kung may power lang itong wand ni Harry Potter na ito, tatagos lahat to sa mga ngalangalan nyo.